Good morning everyone. So I am Cedric Josham Tevera. I am your teacher for today's. So before we start our class, we must pray first. So let's bow our head. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Salamat po sa mga blessings na binibigay mo. Salamat sa mga blessings. Salamat sa magandang health. At salamat sa safety na binibigay mo. Naway samahan niyo po kami kung saan lang kayo pumunta at ingatan niyo rin ang aming mga pamilya. Yun lamang po. In Jesus' name. Amen. So, before we start our class, I want you all to please stand and join me as I warm up for our discussions for our energizer. So let's go. Thank you everyone for joining me in our warm-up. So to resume, our topic for today is all about basketball. So if you have any idea in basketball, participate and tell me. So our objectives. First is describe the origin of basketball. Next, express the importance of teamwork through group activities. Last, demonstrate the basic skills in playing basketball. Bago tayo pumunta sa ating discussion is magkaroon po na tayo ng maikli lang na game or pre-test para sa inyo. Meron ako yung na word search. So alam niyo naman na yung instructions sa test na to, which hanapin nyo lang yung mga words. It's either straight, diagonal, or linear. So bigyan ko kayo ng 5 minutes para hanapin sila. Okay? So meron na ba kayong hanap na mga words sa ating word search? So ito nga yun. First word, dribbling. Kita niyo ba? Second, passing, shooting, meron din rebounding, jumping, and lastly, defending. So, congrats kung nakuha niyo lahat, and thank you sa inyong participation. So, dumako naman tayo sa ating next discussion. Punta naman tayo sa ating discussions for today. So, share your ideas. So, meron akong papakita mga pictures na kaugnay or connected sa ating topic, which is yung basketball. So, I want you guys to share ideas about these pictures and tell me how do you know. So, our first picture. So what do you think does he do? So obviously he is dribbling. So dribbling is a basketball skill skill of bouncing the ball on the floor repeatedly. So
paulit-ulit na pag-bounce ng ball sa sahig para makapaggalaw or may travel yung bola ng maayos. At dito din nagkakaroon siya ng space sa defenders para magawa niya yon. And yun nga, special or essential ang dribbling dahil ito yung paraan para makontrol mo yung bola and yung possession mo. So natin ba? So first skill is yung dribbling. Next picture. At ito yung ginagawa niya. So diba? Tumatalon siya. So jumping. Ano nga ba ang jumping sa basketball? So jumping is the act of jumping from one place to another. So ginagamit siya sa shooting, rebounding, blocking, and the ability to perform both offense and defense. So essentially yung pagtalon na sa pagtira, pag-block sa kalaban, and sa pag-rebound sa play. So ano yung second natin skill? Jump. So meron tayong dribbling, meron tayong jumping. Next. So next picture, passing. So sa passing, ang passing naman is yung act naman siya ng pagpasa mula one player to another player. So pwede siyang maging bounce pass, over the head pass, and pwede rin siya sa chest pass. So ginagawa ito para mapunta yung possession ng bola through your teammate or kakampi. Next. Yan. Ito na yung pinakaalam natin sa basketball, which is yung shooting. Shooting. Ito na yung way para makascore ng points. Ito yung pagtapon or pag-throw natin ng bola papunta sa ring na nagiging dahilan kung ba tayo nagkakascore sa game ng basketball. So marami siyang way para ma-shoot yung bola. Pwedeng lay-up shots, free throw, pero din 3-point shot. And ito sa mga linya na to, sa mga line na tinitirahan ng players is may ibang points, diba? So kadalasan mas malaki yung range, mas malaki yung points, which is yung 3 points. So yun yun. So next skill naman tayo, guys. Ito, what do you think he's doing? Ano bang ginagawa ng blue guy? Naka blue jersey. So he is defending. So defending, ito naman yung pag-reverse sa isang player or team para prevent yung opposing team or yung player para makascore, diba? Staying close to the offensive player, pagkonta sa shooting niya, and yung pag-steal sa dribble niya. So nagre-require ito ng parang coordination sa katawan mo dahil lahat mabilis yung galaw mo, anticipation, communication din sa mga kampi mo para maagaw nyo or makuha nyo yung possession. Okay. So meron na pala tayong 5 skill. So balikan natin kung ano ba sila. First is yung dribbling. So dribbling, ito yung pag-control ng bola sa pagitan ng pagtalbog sa sahig at pag-control ng possession. Next is yung
jumping, di ba? Ito yung paggamit natin or ginagamit natin kung titira tayo ng bola, pagbablock sa tira ng kalaban, at syempre sa pag-rebound. Next is yung passing. Syempre ito yung way natin para mapunta yung bola sa kampi natin, and pwede siyang bounce pass, chest pass, and over the head pass. So shooting, syempre yung sabi ko nga kanina, ito yung way para makascore tayo ng bucket sa ring or sa game. And lastly, yung defending, ito yung way para ma-prevent natin yung kalaban to score in their basket. So again, the 5 basic skills in basketball is dribbling, jumping, passing, shooting, and defending. So naintindihan niyo ba guys? Thank you. So bago pala tayo pumunta sa ating next part ng discussion, is papakilala ko muna sa inyo kung sino. So meron ba kayong idea kung sino siya guys? Siya ang inventor ng basketball. Siya ay si James Naismith. Siya ay isang Canadian physical education instructor, and ginawa niya ang basketball noong 1891. Isang dahilan kung bakit niya ginawa itong sports na to is yung dahil gusto niya gumawa ng indoor sports para sa mga estudyante na syempre para manlaro indoor, at parang ito na rin yung parang pampalit niya sa soccer, dahil ngayon soccer is usually outdoor ginagawa. So yun nga, naging siya ng popularity sa global simula noon ginawa niya, pero nagsimula siya sa University of Kansas. So yun nga, maliit na background sa basketball, ginawa siya yung 1881 dahil sa gusto ng kapalit ni Dr. James Naismith sa larong soccer na pwedeng gawin pang indoor. And yun nga, ngayon na-establish niya yung NBA, which is nilalaroan ng mga professional basketball players. So again guys, ang inventor ng basketball ay si Dr. James Naismith. And kailan niya ito na-invento? 1891. Bakit niya ito na-invento? Dahil nga gusto niya ng malit sports or laro sa soccer, or gusto niya ng sports na pwedeng gawin indoor ng mga estudyante niya. So sana may natutunan ko sa ating discussion guys. So maraming salamat. So para sa ating assignment ay kailangan nyo ng partner, dahil kailangan nyo i-video ang inyong activity. So kailangan nyo pabili ng partner, at kailangan nyo magkaroon ng tatlong stations ng shooting, passing, and dribbling. So syempre sa shooting, kailangan makita yung layup, free throw, and yung jump shot. And then yung passing, chest pass, bounce pass, and over the head pass. Sa dribbling naman, yung dribbling back and forth off the court. So kailangan within 3 minutes or more yung video na ipapasa nyo sa. So pwede nyo ipasa sa G-Class. Ibibigay ko na lang yung link mamaya sa ating GC. So again class, maraming salamat sa inyong cooperation at sa inyong participation. Yun lamang, at God bless you. Thank you.